Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, i-walk through ko kayo sa bagong SSS portal. Okay? Let's start. So sa ating browser, search natin sss.gov.ph. Okay? So login lang tayo to my.sss. Click member. Ayan. So yung user ID and then password. So dito, nakapag-set up na kasi ako ng TOTP. Kung hindi pa po kayo nakakapag-set up, then meron po akong separate video for that. Okay? So, mag-get pin lang muna ako. Ayan. So, lalabas po yung data privacy note and then scroll down nyo lang and then I agree. So, ito na po yung dashboard ng ating bagong SSS portal. So, makikita nyo, meron tayong mababasa dito sa taas na dashboard, member information. Under member information, nandyan yung member details, SSS Humid Pay Card upgrade, my contributions, and then update security questions. So, ito hindi pa daw available. And then, next tab is services. Under services, nandito yung disbursement account na pwede kayong mag-apply ng inyong mga bank account or para sa pag maglo-loan kayo, doon na ipapasok yung inyong mga salary loan, benefit, auto-debit, voluntary pension booster, and then RTC CPO reference number inquiry. And then, next tab, loans naman. Makikita nyo dito yung salary loan, calamity loan, pension, and then loan penalty condonation. And then next for loans, yung benefits. Under benefits, andito yung maternity, unemployment, sickness, disability, retirement, funeral, and death claim. And then, yung nandito po na last is yung PRN. So, kung gusto nyo magbayad ng inyong contributions and then loans, punta lang po kayo rito. Alright. So, dito po sa pinaka-dashboard, makikita nyo yung parang ito, yung view contributions. Makikita nyo mismo agad dito kung magkano na ang inyong contributions. So, click nyo lang yung view contributions. Tapos, makikita nyo na dito kung ilan ang inyong mga naihulog, no? From the very start. So, makikita nyo dito monthly contribution, and then yung total amount of contribution. Tapos, pwede nyo yung palitan kung ilang entries per page to 100 para makita nyo from the very start ang inyong contribution. Okay? Tapos, balik tayo sa dashboard. And then next, katabi ng view contributions, nandito naman yung pay contributions. Kung magbabayad po tayo, halimbawa, click lang natin itong generate PRN. Ayan. So, dito, titingnan mo dito, select mo dito kung employed ba or voluntary or OFW. So, sample natin, voluntary. And then, applicable month for November. Select contribution premium. For example, yung minimum lang. Tapos, ayan. And then, generate PRN. Tapos, ito na po yung ating PRN payment reference number. So, ayan po. Tapos, ayun na, nandito din nakalagay yung ating PRN. And then, kung kailan yung due date. Ayun. So, balik tayo sa dashboard. So, katabi ng pay contribution, andito naman yung pay loan. So, ganun din po, mag-generate tayo ng PRN. So, select lang natin yan, generate PRN. Tapos, lalabas dito yung applicable month. And then, ito po yung pinaka-PRN ng ating loan. Tapos, ito daw yung ating loan balance. Ayan. So, balik tayo sa dashboard. So, yun po yung pinaka-tatlong main na window na nandito sa harap ng ating dashboard. So, yung view contribution, pay contribution, and then pay loan.
Tapos scroll down lang tayo dito sa baba. Makikita nyo dito, meron ditong services. Makikita nyo dyan, kagaya ng salary loan. Kung gusto nyo mag-apply, select nyo lang yan, salary loan, and then apply. Pwede rin pension loan. Tapos calamity loan, loan condonation, maternity benefit, unemployment, sickness, at marami pang iba. So, parang summarize lang to nung nandun sa taas na mga menu tabs. Okay? Tapos, dito naman sa quick links, nandito meron tayong quick links for PRN, for loans, disbursement account enrollment module, and then voluntary pension booster, and then auto debit arrangement. So, kung gusto nyong ma-view yung loans nyo, punta kayo sa loans and then salary loan. So, dito makikita nyo kung eligible ba kayo na mag-file ng salary loan. And then, dito naman sa right side, makikita nyo dito kung ano yung mga active na salary loan nyo at kung ano na rin yung mga paid nyo na mga loans. So, nandito yung history ng inyong loans. So, sa akin, hindi pa siya updated, no? Kaya wala pa akong makita dyan. Tapos, next, calamity loan. So, dito makikita nyo kung eligible din ba kayong mag-file ng calamity loan. So, sa akin, meron dito kagaya nung typhoon na sila Christine, Marcenica, Ophel, and Pepito. So, ganyan. Pwede kayo mag-file dyan. Tapos, ganun din dito, no, sa right side. Makikita mo dito kung ano na yung mga history ng calamity loan mo, kung alin dyan yung paid na, at kung alin pa yung mga active pa. Tapos, yun na, pension loan, loan penalty, condonation. Kagaya nyan. Didiscuss ko na lang to in a separate video sa mga susunod po nating video. Okay? So, balik lang tayo sa dashboard. And then, dito sa ating profile, select nyo, makikita nyo meron tayong my details dito. Nandito yung ating personal information such as mobile number, address, and anything. Tapos yung change password, kung gusto nyo mag-change ng inyong password, dito lang po kayo pupunta. Kung hindi pa po kayo nakakapag-set up ng time-based one-time password, so punta lang po kayo dito. Tapos nandito rin yung contact number ng SSS. So, ayun po. I hope po nakatulong po ako sa inyo. Thank you so much po.